farm po yun ng nanay ko. Bali, 1 hectare po siya na mango farm. 30 years na sa amin yung property. Tapos, nung nagsimula na siyang bumaha, as in literal na, ngayon sir, wala na yun. Yung 1 hectare na yun, parang siyang naging swamp. Or 90%, naging swamp na siya na pasukal na siya sir. Tapos, nangamatay na lahat. Kasi po, nung natapos yung flood control, lalo pong hindi na nawala yung tubig. Tapos yun po, literal na wala na. Subukan kami lagi ng kangkong eh. So, yung kailangan pakinabangan, wala na kami resources eh. Yung una na, pinagtatawanan nila eh. Sabi ko, yun eh, anong gagawin ko? Yun lang yung natira doon. Sabi ko, kakasawa na to, lagi lang tayong kangkong. Sabi ko, balang araw, gagawin kong pera tong kangkong na to. Sabi ko gano'n. So, ayun, nag-harvest kami doon, yung dinadala namin dito. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Tabang, Iginto. Meron tayong nalaman na bagong restaurant dito. So, Kangkong Kitchen. So, very interesting talaga sa akin. Tapos, pag tinitignan ko kasi yung social media nila, ang ganda-ganda ng kanilang restaurant. Garden yung concept nila. Pinuntahan namin dahil gusto namin tikman yung kanilang mga pagkain. Tsaka nakikita ko rin sa mga ibang content creator na kaibigan natin na pinupuntahan nila to. Kaya gusto ko talagang tikman. Gusto ko kasi yung mga ganitong concept ng mga pagkain. No? Yung very local, tapos garden, yun yung mga gusto kong concept. So, samahan nyo kami. Tikman natin yung Kangkong Kitchen. Ako po si Sarah. Ako po yung may-ari ng Kangkong Kitchen. Actually, sir, kakastart pa lang namin. Going on second month po kami. Kasi tatrabaho po kami ng asawa ko sa cruise ship. Tapos yung asawa ko po, waiter. Ako naman sa housekeeping. Tapos medyo gala po kasi ako eh. So minsan, halimbawa, nag-travel ako kunyari, nag-New York ako, nag-Cape Town ako. Pa-isa-isang season, yung pinakamabilis na sideline na pwede sa tourist, yung pag-waitress. So, na-expose ako dun sa restaurant industry. Tapos marami ka nakilalang chef na parang, sa akin parang ako napapagod. Happy ka lang sa restaurant o sa service. Tapos HRM din ako. So, parang yun yung direction na familiar ka. So, dun medyo parang naging bias yung pag-iisip mo ng bagong negosyo. Bali yung history nito, sir, actually hindi dito sa restaurant eh. Doon sa amin sa farm sa Bulacan. Dito lang din po kami, malapit lang kami dito. Taga Santa Cruz po kami. Santa Cruz, Malis. Ngayon po, yung farm po yun ng nanay ko. Bali 1 hectare po siya na mango farm. Tapos nandun na rin tumira yung nanay ko. Alam mo yun, yung siguro mga 30 years na sa amin yung property. Simula nung last 10 years, mataas na yung tubig, sir eh. Andun yung bahay ng nanay ko, tapos doon na rin ako nagpagawa ng bahay namin maliit. Tapos, ang ganda kasi ng farm na yun, alam mo yung pangarap ng nanay ko na farm, yung mga ideal na may babuyan, na may manok, ganun. Tapos, everyday yung nanay ko maglalakad yan. May dalang basket, o kaya kartelya, may dalang saging, kalamansi, alam mo yung mangga. Tapos nag-harvest kami ng minsan, truck pa ng mangga pag maganda yung season. Tapos nung nagsimula na siyang bumaha, sa isang namatay yung mangga. As in literal na, ngayon sir wala na yun. Yung 1 hectare na yun, parang siyang naging swamp. Although nandun pa kami nakatira, yung bahay ng nanay ko, napatambakan naman namin yung gilid. Pero everyday, as in literal na, swamp na siya, oo. Tapos nagpunta yung last year yung mga DPWH, nagpaalam sila, binakbak nila yung wall ng property. Kasi katabi po kami ng ilog. Binakbak nila yung wall, naglagay sila ng flood control. Ang paalam po nila, pagtapos nito na hindi kayo babain. Kaso po, nung natapos yung flood control, lalo pong hindi na nawala yung tubig. Tapos yung po, literal na wala na. Ang natira na lang po dun sa lugar namin, siguro mga 95% or 90% naging swamp na siya na pasukal na siya, sir. Tapos, nangamatay na lahat. Ang tumutubo na lang damo, yung matataas na damo. Tapos yan po, yung kangkong, wala na natira, sir. Yung part ng bahay ng nanay ko, yun, natitiran pa namin. Doon pa kami nakatira. Tapos yung part ng bahay ko, hindi na namin tiniran yun kasi kada may high tide, may tubig, malamok. Ngayon, yung tubig,
regular na yun sir. No high tide, low tide. Ano na siya, hanggang dito. Hanggang dito siya. Pag high tide, lagpas tuhod po yun. Pag yung huling baha na mahigit hanggang bewang kami, hanggang dito mahigit hanggang bewang. Sir, literal yan So, lumulusong kami. Lumulusong kami. Sir, katulad kanina umaga, asawa ko busy. Ang tubig, alam mo yung coverall? Ganoon, kasi hanggang dito yung tubig. Kasi may dala kang, batya. Tapos, may kutsilyo, ipipinch mo, kasi nakaangat yan, sir, yung pinaktalbos niya. Yun yung kinukuha namin para malinis, di nababad sa tubig. Tubuka kami lagi ng kangkong Sabi ko, kakasawa na to, lagi na tayong kangkong. Sabi ko, balang araw, gagawin kong pera tong kangkong na to. Sabi ko gano'n. So, ayun, nag-harvest kami doon, yung dinadala namin dito. Sa halip na titigan ang bigat ng problema, mas pinili nilang humanap ng sistema. Ang pagiging positibo, ginawa nilang progresibo. Kaya ang dating kangkungan, naging negosyo. Hindi hinayaan sa agos ay lumubog, bagkus ay lumutang at pinilit languyin ang tagumpay. Noong una na, pinagtatawanan nila Kasi di pa parang joke kangkong pigeon. Ano yan? Parang, sabi ko, yun anong gagawin ko? Yun lang yung natira dun. Yung joke na yun, nagkatotoo naman sir. So, yung kailangan pakinabangan, wala na kami resources Gusto mo na yung lumipat, walang enough na funds. No choice kailangan mong magsimula ulit. So, sabi ko yung last few savings ko sa pagbabarko, as in, totoo yun yung ginapang sir. As in, kasi nakuha ko yung unit, February na turnover. 8 months na pupunta ako rito, kung ano lang yung extra, pagwa ko yung pader, inuna ko talaga itong garden kasi kailangan lumaki ng mga puno. Yan, mga donated yan, mga kaklase ko, kapitbahay namin. Kakapinteres habang nagbe-breastfeed ako. Sabi ko, ganda ng restaurant, yung mga nakatravel before sa barko, nakita mo yung parang gusto mong setup, yung idea. Tapos, yung unit, minsan hihiram lang ako ng contractor sa iba, sideline nila every Sunday, gano'n. Unti-unti yun, sir. Ayan, nabuo naman siya, awa ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang nagustuhan ko yung pagkain nila. Alam nyo yung feeling na hindi lang basta luto. Ramdam mo na hindi tinipid yung ingredients at talagang pinag-isipan yung timpla para maging maganda yung experience ng customer. Medyo malalim to, pero sa tagal ko na sa food industry, alam ko kung ang isang menu o timpla ay galing sa puso. Kitang-kita mo yung pangarap ng isang negosyong nagsimula sa wala, pero gustong ibigay yung best sa kanilang customer. Nakakabilib kasi yung kangkong na dati nilang problema at nagpalubog sa kanila, yun din pala yung mag-aahon sa kanila. At alam ko darating yung panahon na ito rin yung magpapakilala sa kanila. Ito sir, struggling pa din. Ang hirap. Niyakan ko lagi. Sabi nung kaklase ko, birth pain mo yan Parang baby mo yan So, ayun, lumalaban everyday. Pero, yun nga, may maaraw na matumal. Tapos, siyempre, inisip mo unang-una yung mga staff mo, kailangan mo nang i-secure yung sahod nila. Tapos, ngayon, ang aim ko lang, wag lang hindi mapagkasya yung fund. Alam mo yung matuloy lang, oo, mapaikot lang. Gusto ko lang, sir, masustain. Feeling ko di naman ako yayaman dito sa kangkong chicken. Hindi ako pwedeng maging Josh Moy ka ba yun? Hindi ganon. Basta yung masustain lang, na happy lang kami mga staff, ganon. Talaga mo yung staff mo, tapos makapagbayad lang kami ng lahat ng expenses ng restaurant. Tutok na sa buwan yung magkaroon ng second branch, sir. Hindi ko kakayanin kasi kami lahat mag-asawa Ayun, sa mga dadaan po sa Giginto, yung mga, lang po kami, 1 minute away from NLEX Tabang exit. Daan po kayo dito sa Kangkong Kitchen. Gusto nyo lang ng quick lunch, ganun po, o kaya tambay lang, gusto nyo ng kachismis, andito po ako lagi. Sa huli, masasabi ko talagang iba yung kwento ng Kangkong Kitchen. To be honest, wala naman talaga akong plano na i-feature sila. Kumain lang talaga kami dahil na-curious ako sa concept nila. Pero nagkakwentuhan kami at naisip ko na bakit hindi ko na lang i-video. At pagkatapos naming ma-interview si Ma'am Sara, doon ako sobrang na-inspire. Dahil alam ninyo, sinimulan ko tong project na to dahil gusto ko lang talagang i-share yung mga knowledge at experience ko sa food industry. Pero ngayon, mas nakita ko yung mas malalim na purpose kung bakit ko to ginagawa. At yun yung ibahagi yung mga ganitong inspiring na kwento ng mga tao sa likod ng bawat pagkain.
Sana na-inspire rin kayo na sa halip na titigan lang natin ang problema, gawa natin ito ng paraan para maging solusyon, tulad ng kangkong.